Sinabi ni Donald Trump na ipagpapaliban niya ng 10 araw ang anumang pag-atake sa sektor ng enerhiya ng Iran dahil naniniwala raw siya sa negosasyon. Ngunit ipinapakita ng kilos ng Washington na si Trump ay nagmamanipula o nagsisinungaling. Magpapadala ang Estados Unidos ng 10,000 dagdag sundalo at armored vehicle sa gitnang silangan. Nanawagan ang US State Department sa mga Amerikano na agad lisanin o maghanap ng kanlungan sa United Arab Emirates dahil lahat ng posibleng senaryo ng mga operasyong panlupa ng Estados Unidos laban sa Iran ay maaaring makaapekto sa Emirates sa anumang paraan. Sinabi ng mga source sa White House na napagdesisyonan na ng Estados Unidos ang panlupang paglusob sa Iran at technical na detalye na lang ang inaayos. Sa ganitong paraan, sa mga darating na araw, mabubuo sa gitnang silangan ang malaking hukbo ng Estados Unidos na may 10,000 sanay na sundalo sa pagdadrop at paglapag. Sinabi ng Iran na nadiskubre ng kanilang intelihensya ang plano ng Estados Unidos at United Arab Emirates na sakupin ang mga pinag-aagawang isla para muling buksan ang Strait of Hormuz. Inihayag ng Iran na nagmobilisa na sila ng mahigit 1 milyong mamamayan bilang paghahanda kung sakaling magkaroon ng panlupang paglusob ng Estados Unidos. Karamihan dito ay tungkol sa mga kabataang lalaking gustong sumali sa basiji. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, hinihiling ko ang inyong suporta sa channel sa pamamagitan ng like, subscription at kung maaari, sponsorship o donasyon. Lahat ng mga link at detalye kung paano ito gawin ay nasa description ng video na ito at magiging lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News, nasa video description ng link. Kagabi, ikinagulat ng lahat ng mga analyst ang sinabi ni Donald Trump na palalawigin pa niya ng 10 araw ang deadline para sa Iran na makipagkasundo tungkol sa pagtatapos ng bigmaan. Sabi niya, magandang takbo ng negosasyon. Itinanggi ng Tehran ang mga pahayag at tinanggihan ang alok ng Estados Unidos na tinawag nilang hindi makatarungan. Pero iginiit ni Trump na ang Iran mismo ang humiling sa kanya na palawigin ang kanyang deadline na paalala ko nagsimula sa 4 na po. At ngayon, umabot na ito ng 17 araw. Susunod ay ang pahayag ni Trump. Ayon sa kahilingan ng gobyerno ng Iran, sa pamamagitan ng pahayag na ito, ipinapaalam ko na ipagpapaliban ko ang pagsisimula ng pagsira sa mga pasilidad ng enerhiya ng 10 araw hanggang Lunes, ika-6 ng Abril, 2026 alas 8:00 ng gabi sa Eastern Time. Tuloy ang negosasyon at sa kabila ng maling pahayag ng media at iba pang panig na nagpapakalat ng pekeng balita, mabilis itong umuusad. Ngunit agad pagkatapos ng pahayag na ito, lumitaw ang mga ulat mula sa loob na maaaring magpahiwatig na si Trump ay naghahanda lamang ng isang diplomatikong pantakip para sa isang malawakang operasyong panlupa. Habang nagbibigay ng pahayag si Donald Trump tungkol sa 10 araw, nagbabala ang kagawaran ng Estado ng Amerika sa mga Amerikano sa United Arab Emirates na maging handang sumilong sa ligtas na lugar at pinayuhan ng mga turista na pag-isipan muli ang kanilang plano. Sabi ng kagawaran ng Estado, ang babala para sa mga biyahero papuntang Emirates ay nasa 3 antas na ibig sabihin ay mataas ang panganib. Nabanggit ng ahensiyang Amerikano ang Bahrain at Saudi Arabia, ngunit nakatuon ang espesyal na pansin sa United Arab Emirates. Hindi rin ito basta-basta. Tingnan ninyo kung ano ang nangyayari. Ngayon, diretsahang sinabi ng Emirates na handa silang sumali sa posibleng multinasyonal na pangkat ng operasyon sa dagat. Layunin nitong buksan ang Strait of Hormuz at itaguyod ng koalisyon para matyak ang ligtas na pagdaan ng mga barko sa mahalagang rutang pantubig na ito. Ayon sa Emirates, handa silang magpadala ng puwersang pandagat sa Strait of Hormuz para labanan ang mga Iranian. Sinabi ng Iran na ayon sa kanilang intelihensya, naghahanda ang Estados Unidos at Emirates na magkasanib na pagsakop sa isla ng Abu Musa na matagal nang inaangkin ng Emirates. Kung tama ako, mula dekada 1970 inaukupa ng Iran ang isla at ilang maliliit na isla sa paligid. Kung masakop nila ang isla, mawawala sa Iran ang kontrol sa isa sa pasukan ng Strait ng Hormuz. Ayon sa mataas na opisyal ng kagawaran ng tanggulan ng Estados Unidos, magpapadala ang White House at Pentagon ng hindi bababa sa 10,000 dagdag na sundalo sa gitnang silangan sa mga susunod na araw. Madadagdagan ng sundalong Amerikano sa gitnang silangan dahil dito. Isa pa itong senyales ng seryosong paghahanda ng Estados Unidos para sa operasyong panlupa sa Iran.
Kasabay ng pahayag ni Pangulong Trump na may produktibong negosasyon ng Estados Unidos sa Iran para sa tigil digmaan, tinitingnan din ang pagdagdag ng mga sundalong panlupa. Hindi pa pumapayag ang mga opisyal ng Iran sa mataas na antas ng pagpupulong sa Estados Unidos at pinag-iinalaan nilang panlilinlang lang ang diplomatikong pagsisikap ni Trump. Kasabay nito, ang Pentagon ay gumagawa ng mga opsyong militar para sa isang pinal na pag-atake sa Iran na maaaring magsama ng paggamit ng mga sundalong panlupa at malawakang pambobomba. Sa kabuuan, sa mga susunod na araw, inaasahan ang pagdating ng karagdagang mga puwersa sa gitnang silangan, kabilang ang ilang eskadron ng mga fighter jet, libu-libong mga sundalo at na napakahalaga mga armored vehicle. May paparating ngayong linggo na ekspedisyonaryong unit ng Marine Corps, habang ang isa ay pinapakalat na. Inutusan na ang pamunuan ng ika-82 Airborne Division ng US Army na ilipat sa gitnang silangan ng isang infantry brigade na binubuo ng ilang libong sundalo at nayon ay madaragdagan pa roon ng 10,000 sundalo. Sa uli, diretsam sinabi ng New York Times na napagdesisyonan na ang panlupang pagsalakay at ang natitira na lang ay ang pagresolba ng ilang technical na usapin gaya ng pagpapadala ng dagdag na puwersa at kagamitan. Sabi ng Iran, nauna na nilang namobilisa ang mahigit 1,000,000 bagong recruit kung sakaling lusubin ng Estados Unidos. Ayon sa Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon, lumalakas ang kagustuhan ng puwersang panlupa ng Iran na gawing makasaysayang impyerno para sa mga Amerikano ang mga Amerikano sa kanilang teritoryo kung sumalakay sila. Kasabay nito, ayon sa ahensyang Tasnim, tumatanggap ang mga autoridad ng napakaraming aplikasyon mula sa kabataang Iranian na naisumali sa hanay ng paramilitaryong milisya ng Basij, Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon at regular na hukbo. Sinulat ng New York Times na nagbigay ang Estados Unidos sa Iran ng 15 puntong planong pangkapayapaan. Kasama rito ang mga kahilingan na buksan ang Strait of Hormuz para sa malayang paglalayag, limitahan ang programa ng misail ng Iran ayon sa pangangailangan ng sariling depensa, itigil ang pagpupundo sa mga proxy forces ng Tehran sa gitnang silangan, buwagin ng mga pasilidad nuklear sa Natanz, Isfahan at Fordow, pati na rin ang paglipat sa IAEA ng humigit kumulang 450 kilogram ng uranium na pinayaman hanggang 60%. Handa ang Estados Unidos na alisin ang nuclear sanctions, tumulong sa civil nuclear energy development sa Bushehr at kansilahin ang mekanismo ng automatikong pagpapanumbalik ng UN sanctions laban sa Iran. Иран такую сделку отверг. Kaya malinaw na magsisimula na ang operasyong panlupa sa mga susunod na araw. Dito ko natatapusin, isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon, kumuha ng bayad na subscription, mag-sponsor sa YouTube o gumamit ng PayPal, crypto wallets at iba pang paraan. Nasa description ng video na ito ang lahat ng link kung paano ito gawin. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link. Ingat at paalam sa lahat.